politika pa rin at realities ang magdidictate kung palalabasin si Tatay Digong. Nagsalita na kasi yung ambassador ng Japan ng huling Assembly of State Parties ng ICC na bilang pinakamalaking donor ng ICC, hindi sila maligaya na puro acquittal ang nagiging desisyon ng hukuman. So hindi na ako nagtataka na talagang pinupuruhan nila ngayon si Tatay Digong. No? At bukod pa dyan, alam naman natin na under pressure ang ICC dahil yung buong African Union nagbabanta na bibitiw sa pagiging miyembro ng ICC dahil ang pinupuruhan lang daw nila ay puro mga taga-Afrika. So kinailangan nilang habulin din si Tatay Digong para mapatunayan na merong silang non-African na hinahabol. Pera-pera At lang yan. siyempre, bukod pa dyan, alam natin na ICC pag wala na na yan. si Tatay Digong, wala na silang kaso. So pinaglalaban din nila yung existence nila. No? Dahil kapag wala na si Tatay Digong, wala na silang mga trabaho lahat dyan sa ICC. O mga kababayan, panoorin po natin dito sa panayam dito si Mr. Harry Roque na kung saan napag-usapan nga yung interim release ni Tatay Digong na hindi naaprubahan, pero meron pa tayong isang pag-asa mga kababayan. Huwag ho tayong mawalan ng pag-asa at ipagdasal lang po natin itong si Tatay Digong na makauwi na dito sa ating bansa. Ito po ang panonoorin natin sa video na to mga kababayan, na may pag-asa pa si Tatay Digong. Huwag ho tayong mawalan. Pero isang share, like, subscribe lamang po ay masaya na po tayo para updated po tayo sa mga kaganapan dito sa ating bansa. Ito na po si Mr. Harry Roque mga kababayan. Politika pa rin at realities ang magdidictate kung palalabasin si Tatay Digong. Nagsalita na kasi yung ambassador ng Japan ng huling Assembly of State Parties ng ICC na bilang pinakamalaking donor ng ICC, hindi sila maligaya na puro acquittal ang nagiging desisyon ng hukuman. So hindi na ako nagtataka na talagang pinupuruhan nila ngayon si Tatay Digong. No? At bukod pa dyan, alam naman natin na under pressure ang ICC dahil yung buong African Union nagbabanta na bibitiw sa pagiging miyembro ng ICC dahil ang pinupuruhan lang daw nila ay puro mga taga-Afrika. So kinailangan nila habulin din si Tatay Digong para mapatunayan na merong silang non-African na hinahabol. Pera-pera lang At yan. siyempre, bukod pa dyan, alam natin na ICC pag wala na na yan. si Tatay Digong, wala na silang kaso. So pinaglalaban din nila yung existence nila. No? Dahil kapag wala na si Tatay Digong, wala na silang mga trabaho lahat dyan sa ICC. Nagsalita po ang ICC at hindi nga nila binasura nila or hindi nila tinanggap yung kanilang apila ng kampo ni former President Rodrigo Duterte para sa interim release. Nagpaliwanag sila sa kanilang panig. Ano pong masasabi niyo po dito, Attorney? Well, alam mo, malungkot ako, no? Dahil kahit papano, pinagdarasal natin na magkaroon nga ng interim release si Tatay Digong. Pero hindi naman ako nagtataka at ang dahilan ay alam ko naman, politika pa rin at realities ang magdidictate kung palalabasin si Tatay Digong. Nagsalita na kasi yung ambassador ng Japan ng huling Assembly of State Parties ng ICC bilang pinakamalaking donor ng ICC, hindi sila maligaya na puro acquittal ang nagiging desisyon ng hukuman. So hindi na ako nagtataka na talagang pinupuruhan nila ngayon si Tatay Digong. No? At bukod pa dyan, alam naman natin na under pressure ang ICC dahil yung buong African Union nagbabanta na bibitiw sa pagiging miyembro ng ICC dahil ang pinupuruhan lang daw nila ay puro mga taga-Afrika. So kinailangan nilang habulin din si Tatay Digong para mapatunayan na merong silang non-African na hinahabol. At siyempre, bukod pa dyan, alam natin na pag wala na si Tatay Digong, wala na silang kaso. So pinaglalaban din nila yung existence nila. No? Dahil kapag wala na si Tatay Digong, wala na silang mga trabaho lahat dyan sa ICC. Opo. After nito po, kasi apila na ito nagbigay na sila ng final decision po, Attorney. Ano na po ang susunod? Latagan na po ba? Magkakaroon na po ba ng latagan ng ebidensya? Yung trial proper na po ba ang susunod, Attorney? Yun nga nakakalungkot, no? Hindi pa. Medyo naantala lang talaga yung pre-trial detention ni Tatay Digong dahil siyempre 8 buwan na siya nakakulong, hindi pa naman napapatunayan ng kahit ano, no? At hindi pa nagsisimula yung formal na proseso. Alam mo, kaya nakakalungkot, kaya merong interim release para balansehin na sa ICC, pwede kang arestohin on the basis of good grounds lamang. Wala pang probable cause, pwede ka nang arestuhin dahil ang probable cause, yan parang yung hahanapin pag nagkaroon na ng confirmation of charges. Kaya nga dapat, kung susundin mo yung patakaran ng mga naunang international tribunals, gaya ng Tribunal for the Former Yugoslavia at saka Rwanda, halos automatic ang pagkagrant nila ng interim release. Kasi wala pa namang mabigat na ebidensya laban sa mga nasasaktal. Pero dito sa ICC, iba ang naging practice ng hukuman. Talagang hindi sila nagbibigay ng interim release. No? Kapag ikaw ay akusado ng war crimes, crimes against humanity, no?
But in any case, meron pang nakabinbin sa appeals chamber yung sa issue ng jurisdiction. Yun sa akin ang pinaka-importante. Dahil pag tayo nanaig doon sa issue ng jurisdiction, ibig sabihin yan, wala nang kaso si Tatay Digong at makakauwi na. At ako naman, dahil minsan na nagsalita ang ICC sa issue ng jurisdiction na nagkaroon ng 3-2 decision, mas malakas ang laban natin kasi dito sa issue ng interim release, palagi silang unanimous, no? Pero sa tingin ko, dito sa issue ng jurisdiction, may konti tayong laban dyan dahil nung unang desisyonan yan, 3-2 ang naging botohan sa appeals chamber. Opo, meron po pahihig dito si Attorney Kaufman. Ang sabi, meron pa daw inaantay na resulta sa medical evaluation kay dating President due next month and will reintroduce its request to release a man who is 80 years old and as a result of debilitating physical and cognitive conditions is incapable of flight or threat to witnesses, attorney. Well, opo, nakabinbin din yan, pero sa akin ang pinaka-importante yung jurisdiction. Kasi yung jurisdiction, kahit anong estado ni Tatay Digong, dahil yan ay isang issue of law, dapat yan malinaw na wala talagang jurisdiction na sa aking pag-iisip naman ay malinaw yan. So, syempre, nakabinbin pa rin yung issue ng fitness to stand trial. Pero again, if you go by the record of the ICC, wala naman silang binibigyan. Wala pa silang nabibigyan ng desisyon na dahil unfit to stand trial, panandalian na ititigil ang paglilitis. Sa tribunal for Rwanda, merong isa. In fact, nakakulong kasama ni Tatay Digong diyan sa kaparehong kulungan, no? Na wala na talagang pag-iisip. Wala na, completely zero na siya, no? Dahil nga sa Alzheimer's. At ang nangyari lang is nanatili siya sa kulungan kasi ayaw siya tanggapin ng Rwanda at walang ibang bansa na gusto magbigay sa kanya ng interim release. Pero dito sa ICC, ang track record pa rin, wala silang binibigyan ng order na kinakailangan magkaroon ng permanent na yung adjournment dahil sa standing, yung lack of standing, no, yung inability to stand trial ready. Just going by the track record. Opo. Kasi kanina naman binanggit din ni Kaufman na wala talaga nabibigyan ng interim release sa ICC. Na totoo naman yan at matagal ko nang sinasabi yan. Pero syempre, kahit ano ang track record sa ICC, patuloy pa rin tayo nagdadasal, no, para sa kalayaan ni Tatay Digong. Opo, after po nung pagbabasa ng desisyon ng ICC sa apela ng interim release ni former President Rodrigo Duterte, siguro mga ilang oras ngayong gabi lang, naglabas din po ng kautusan ng Supreme Court Attorney. Di ko alam kung nabasa nyo na po ito, pero ang pinakabuod nito, kung maalala nyo po, siguro within the day na inaaresto si Pangulong Rodrigo Duterte, di ba, naghain po ng habeas corpus na petition, no, yung relatives ni dating Pangulong Rodrigo Duterte na humihiling sa Korte Suprema na yun nga doon sa pag-question nila. At ngayon, nagbigay ng direktiba ang Supreme Court sa Malacanang at iba pang mga cabinet officials, involved cabinet officials, na magsumite ng kanilang komento tungkol nga sa inihaing petisyon na attorney. Anong basa nyo po rito? Well, unang-una isa po ako abogado dyan, no? Ang naging kiluputo kasi kami po yung naghain ng hindi lang certiorari kundi habeas corpus, no? At nakakalungkot nga na hanggang ngayon walang kahit anong aksyon ng Korte Suprema, bagamat baka pinapakomento na nga yung mga respondents, no? Pero sa akin, sayang talaga yung pagkakataon na yun dahil pati naman yung issue kung mayroong jurisdiction ng hukuman, sang-ayon mismo sa Rome Statute, dapat lokal na hukuman muna ang nagdesisyon. Dahil nga dapat hinarap muna sa lokal na hukuman si Tatay Digong bago sinurrender sa ICC. So sa akin, dahil nga habeas corpus and certiorari ang hinain namin, para magkaroon ng desisyon, dahil po pwedeng maulit, no, yung ginawa kay Tatay Digong at mukhang uulitin talaga nila pagdating kay Senator Bato na kailangan magdesisyon ang Korte Suprema kung talaga bang may jurisdiction pa nga ang ICC sa Pilipinas or wala. Opo. Nababasa ko sa mga komento ng mga netizen pag merong mga desisyon ng Korte Suprema, yung iba pa nga after na nung inihain nyo po na habeas petition, sinasabi nila, saglit lang, mas nauna pa itong yung kay dating Pangulong Rodrigo Duterte. Bakit wala pang desisyon? Ito, late na ito, nagkaroon agad ng hakbang. Pero sa tingin nyo po, attorney,
Hinog na ba para desisyonan ito ng Korte Suprema sa haba po ng panahon, sa malinaw naman yung sinasabi po ng ating mga batas, or tingin nyo po meron ding ikinukonsidera itong Supreme Court, Attorney? Well, kasi ang sasabihin ng ilan dyan, it's moot and academic kasi wala na nga sa jurisdiction ng Pilipinas si Tatay Digong, nasa dahig. Pero sa akin, miski wala ng jurisdiction sa pagkatao ni Tatay Digong, it's an issue involving transcendental importance dahil ang nakasalalay dyan ay yung soberenya natin. Ang issue is dapat pa bang litisin ang mga di umanong mga krimen na nangyari sa Pilipinas ng ICC ngayong hindi na nga tayo miyembro ng ICC. Bukod pa dyan, meron talagang pangangailangan na bigyan ng linaw ng Korte Suprema kung talaga nga bang may jurisdiction pa ang ICC at kung yung rules on extradition na kailan lang na-promulgate ng ICC ay applicable pagdating sa ICC dahil lang nakasulat dun sa rules on extradition, applicable kapag bansa ang humingi ng extradition. Now, itong transcendental importance, itong for education purposes at yung it is capable of repetition and yet evasive of judicial review, yan yung tatlong exception dun sa rule na kinakailangan hindi moot ang isang controversy bago magdesisyon sa ang Korte Suprema. Pero sa tingin ko, yung tatlong exceptions, lahat yan applicable sa kaso ni Tatay Digong. Opo, Attorney, si MJ po ito. Sir, marami pong nagtatanong, no? Marami rin pong nagko-comment. Sinabi po ng ICC na media reports, pwede ng ebidensya. Anong tingin mo dyan, sir? Doon ako pinaka na-shock, no? Dahil ako 35 years na nagpa-practice dyan sa Pinas, no? Ang media reports talaga ay walang balor sa atin. Ang media report ay hearsay. Kaya kinakailangan, tumayo talaga mga testigo, hindi lang yung mga reporters na nakaka-informasyon na wala naman silang personal knowledge, no? So sa akin, nakakalungkot nga, no, na ang issue ay kalayaan ng isang 80 anyos, pero isa sa naging batayan ng Korte Suprema na mapatuloy pang nakakulong ang 80 anyos na yan ay mga media reports. No? Kung pagbabatayan ng media reports, hindi nga dapat ko kayo kausap, no? Dahil dapat daw ako'y arestado na, no? At nakakulong. No? So yan po dahilan naman kung bakit ang hukuman sa Pilipinas ay hindi man binibigyan ng pansin ang mga media reports. Kailangan first-hand personal knowledge. Opo, at pupuntahan ko na po ang iyong paksa, Attorney. Ano ho ba ang totoo? Kayo ho ba ay naaresto? Ano po ba ang paglilinaw po niyo, Attorney Harry? Marami kasing mga balita dito, sir, na kayo po ay napuruhan daw na dyan po sa May ibang... kumalat pa na Oo. pictures na hawak-hawak ka ng mga pulis. Uy! Parang AI ba yun? AI-generated. AI? Opo. Well, nakakalungkot nga ng mainstream media sa Pilipinas ay gumagawa ng balita na walang verification. Never po ako naaresto. Ang totoo po niyan, nagkaroon po ng desisyon na ako daw ay dapat pumunta ng Austria dahil according to sa tinatawag na Dublin Rules, ang country na nag-issue ng visa ang dapat mag-process ng asylum. At itong Dublin Rules naman ay para lamang maiwasan yung multiplicity of filing of asylum procedure dahil dito naman sa EU, meron silang iisang Schengen area, iisang political territory na tinatawag. No? So ako naman, sige, dahil sabi nyo, Austria, pumayag akong pumunta ng Austria, sumakay ako ng eroplano. Pero ang problema kasi, nagkaroon ako ng dalawang operasyon. No? Isa, yung 30 ng Oktubre, at saka yung isa naman, ay yung Lunes lamang, no? Itong linggong ito. At yung dalawa kong doktor ay nagsabi na I am unfit to fly. So nung tinanong ako ng kapitan at ng airport police kung ako ba ay gusto kong sumakay sa flight na yun, ang sabi ko hindi. Kasi sabi ng mga doktor ko, ako ay unfit to fly. Sinabi naman ng airport police, pero meron din kaming certificate dito sa doktor na kinonsulta ng gobyerno na ikaw ay fit to fly. Sabi ko, tinanong nyo ako, bakit ako maniniwala sa ibang doktor na ang naging basahan lang nila na ako ay fit to fly, kinuha nila ako ng blood pressure at saka ng oxygen level, no, sa aking daliri. So syempre, dahil tinatanong nyo ako, mas naniniwala ako sa sarili kong doktor na nag-opera sa akin at hindi sa kahit sinong doktor. At dahil dyan, tinanong ako uli, gusto mo bang lumipad? Ang sabi ko, hindi. Kaya pinababa ako ng eroplano. Opo, tsaka alam mo naman, Attorney, ang pamahalaan ay nagsasabi mismo na yung passport mo raw ay kanselado na. Ano bang tingin mo dyan, Attorney Harry? Well, wala pong epekto yan sa aking asylum. Kasi nga, dito sa Dublin Rules, dalawa yung rules. No? Yung bansa na nag-issue ng visa o di naman kaya yung bansa na una mong pinasukan. Kaya ako nakipaglaban na
ang Netherlands ang may karapatan mag-process na application ko dahil yun naman ang una kong pinasukan. Pero ang explanation sa akin, gagamitin lang yun kapag pumasok ang isang asylum seeker na walang passport at walang visa. So for purposes of asylum, hindi kinakailangan ng passport, hindi kinakailangan ng visa. Pagdating naman sa red alert notice, no, hindi kasi yan warrant of arrest. Pakulo lang nung kinidnap nila si Tatay Digong para magkaroon sila ng basehan na kidnapin nga si Tatay Digong. Pero hindi po yung warrant of arrest, yan ay pakiusap lamang na arestuhin ng isang tao. O hindi po yung warrant of arrest. At ang isang asylum seeker hindi po pwedeng pabalikin sa kanyang bansa hanggang hindi matapos yung proseso ng asylum, no? Hanggang hindi magkaroon ng desisyon na granted or not granted ang asylum. Ang tawag po dyan ay yung right to non-refoulement. Opo, dito tayo balik sa Pilipinas sa attorney, yung succession na sentro ng debate. Maraming nagsisilutangan ngayon. Talagang yung mga maiingay, ayaw po talaga na kung sakali mag-resign or kung papalitan ng presidente ay si Vice President Sara Duterte po yung papalit. No? Pati yung kanyang pagsasabi na nakahanda siya or bilang vice-presidente, dapat handa ka na pumalit sa presidente. Pati yun, kini-question pa, hindi dapat daw yun na banggitin ng pangalawang Pangulo. Ano pong masasabi niyo po rito? Ano po ang sinasabi ng batas, attorney? Well, unang-una yung mga ayaw na mag-succeed si VP Sara kasi wala kayong magagawa. Yan ay nakasaad sa ating saligang batas. No? At for as long as hindi natin pinapawalang bisa ang ating saligang batas sa pamamagitan ng isang revolutionary government, siya pa rin ang papalit. At yung mga nagsasabi naman na hindi dapat magpahiwatig si VP Sara na handa na siyang mamuno, nung siya'y kumandidato nga for Vice President, yun talaga ang tanging katungkulan niya. Palitan ng presidente pag siya'y natanggal sa posisyon. No? Wala namang ibang trabaho talaga sa ating saligang batas ang ating vice-presidente, kundi yan nga po, pumalit pag nawala ang presidente. Maraming salamat po Mr. Harry Roque sa balita yan. Napakagandang balita po. Meron pa po tayong pag-asa mga kababayan. Maghintay-hintay lang po tayo at magdasal-dasal para dito sa makauwi na po si Tatay Digong natin. Hanggang dito na lang ho muna tayo mga kababayan. Dito po ang News That Matters and God bless.